Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord God, please grant us the power to love. Give every husband the light to see the beauty of God in his wife. Give every wife the grace to see the love of God in her husband. Give all parents the wisdom to realize that the real treasure of their house is their children, and to love their children with all their hearts. Give children the grace to love their fathers and mothers, and to realize how good they are. Please give us the wisdom to see how true it is that the family that prays together stays together. Save the family. Pray the rosary. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, reaching out to you. Ang ganda ng ating umaga kasi magkakasama tayo ngayon sa ating palatuntunan. Madaling maintindihan na ang mga may isip na nakakatanda ay may tiyak na tungkulin. Pero pag ang pinag-uusap ay mga gampanin sa misyon ng pagliligtas ng simbahan, anong pwede mo ang asahan sa kabataan na ngayon pa lamang nauhubog ang mismong pagkatao? Diyan kayo magugulat dahil may natatangi silang tungkulin bilang laiko at may misyon bilang bahagi ng simbahan. Pag-uusapan natin ito kasama si Hans Fonseca, na isang CLE high school teacher sa Miriam College. At huwag po kayong aalis at huwag ililipat ang channel kasi pagbabalik po kami agad-agad, as in agad-agad. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, bringing you the Word of God and the love of His Mother, the Blessed Virgin Mary. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade. Madalas nating marinig ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Hindi ba, madalas ba? Hindi, araw-araw nga yata. Nadidinig natin yan. Kaya nga, parang lubos-lubos ang paghuhubog natin. Na ginagawa nating paghuhubog sa mga kabataan. Ginagawa natin lahat para matiyak na kapag matatanda na sila at may tungkulin na sa lipunan, ay magagawa nila ito ng tama. Na hindi na sila kinakailangang iharap pa sa isang hearing sa Senado. Pero ibig sabihin, hindi natin kinikilala na ngayon pa lang sa kanilang estado bilang kabataan ay may gampaning nakalaan na sa kanila na sila lamang ang makagagawa para sa pagpapatuloy ng misyon ng simbahan at pananampalatayang Katoliko. Ito pong susubukan nating unawain kasama ang ating kaibigan, si Hans Fonseca, isang teacher ng religion, CLE, sa Miriam College. No? Hindi po si Miriam na senadora ang may-ari niyan, no? Pero sa Miriam College siya nagtuturo. CLE, parang ang kuti-kuti na kumukuha ng Rel Ed major, no? Religious Education major. Lalaki pa. Parang, ba't hindi ka na lang pumasok sa seminaryo? Di ba ganun yung nasa isip mo? Opo. Pero ikaw hindi magtuturo. Magtuturo ng tungkol sa pananampalataya. Parang mas kahanga yata yun. Totoo yan. At bubuo pa ng sariling pamilya balang araw. Diba? Totoo, Father. Kakatuwa ka naman, Brother Hans Fonseca. May mga Fonseca foreigner yun eh. Opo. I understand. Oo. Hindi ko lang alam kung bakit English ang aking cue card sa iyo. Pero honestly speaking, ano bang mga concerns ng youth sa ngayon? Parang, kasi napapansin yung iba merong certain shallowness.
May kababawan daw ang kabataan. May kulang ba? Yung unang tanong mo, Father. Ang nakatatlo na akong tanong. Nakatatlo na pala kayo, Father. Talaga? Yung unang tanong mo, Father, gusto kong sagutin. Siyempre, isasama ko yung sarili ko kasi part pa naman ako, sabi ng PCP. Hanggang 25 years below. Yung youth. Alam mo sa United Nations, ilan? 40. 40. 40 and below. Yun ang youth. Yeah. So, kasama ako dun, Father. And siguro naiintindihan ko din yung concern nila. And I think meron dalawang pressing concern yung kabataan para sa kabataan natin yun. Una, yung consumerism. Tapos, pangalawa, yung tinatawag ni Pope Benedict XVI. Para kang nga rin alam mo, I was about to say it na parang Santo Papa. Consumerism at? And moral relativism. Siguro hindi maintindihan kasi English. Pero sa Tagalogin natin, Father. Pero bigyan ko ng example. Yung consumerism pag sa kabataan, may iPhone na bago. Gusto ko yan. Kasi pag nagkaroon ako niyan, tanggap ako. In ako. No? Consumerism. Parang yung kahit having. mahirap, no, kailangan meron siyang phone na gano'n. Oo, Father, totoo. Para kasi yung having is being. Yan. Pero hindi totoo yan. No? Hindi totoong having is being. Pero dalang-dala ang kabataan. No? Kalawa, moral relativism. Basta lingwahe namin, Father, ang tawag namin dyan, padaloy-daloy na lang sa agos ng buhay. Oo. Para bang Pwede na. Pwede na. No? Oo. Pero sa totoo lang po, ang ibig sabihin ng moral relativism ay yung tama para sa akin ay pwedeng hindi para sa iyo. Ako bahala sa Ikaw buhay. bahala sa buhay mo. Ako, okay na ako doon. No? Pwede na sa akin yun. Kanya-kanya tayong buhay. Huwag kang makialam. Oo, totoo yan, Father. And these are the two pressing concerns. Ngayon, tanong po ninyo sa amin, what's missing? Anong kulang? Ano nga? Sa totoo lang, Father, kami mismo ang wala. Kami rin yung nawawala. At kami rin yung mawawala. So, who's missing? Kami. Lahat kami. No? Dapat, Lahat kami, Father. And I think yan yung concern ng mga matatanda. Ganun din yung concern ng lipunan. Ganun din yung concern ng simbahan. Nasaan kayo? And nakikita po namin, Father, no, na our lives are centered to things really not necessary. Yung mga bagay na akala namin dahil bata kami, yun na. Pero sa totoo pala, hindi pa pala yun. No? Yung aggressiveness ng kabataan. Hindi rin kaya, Hans, na kasi hindi ba ito nangyayari dahil ito rin na nakikita niya sa mas matanda? Hindi naman. Nako, Father, kung sasabihin ko sa inyo, parang totoo eh. Parang? Kasi kung ano nakikita ng bata sa kanyang mata, no, sa mga matatanda, sa mata, gagayahin niya. Gagayahin niya. Oo, gagayahin niya. And totoo po yan. And that's how we first learn values. No? It's not just caught. It's also taught sometimes. Marami kang mga packet na gano'n. Ang galing. Bukod sa susunod na henerasyon, what does the youth represent in society and in the church? Mahilig kasi ako. lagi na sinasabi, kasi you're next in line. Pero kung doon? Ako, Father, honestly, medyo magiging bias ako kasi ang tinuro sa akin ng PCP2, the Plenary Council of the Philippines, ng Second Plenary Council of the Philippines, turo nila sa atin, the young people are the present and the future of the church. Buti may nagbabasa pa ng PCP2 documents. and ito yung isang mga bagay, dapat bumalik din tayo sa mga... Ulitin mo nga yun, Hans? The young people are the present and the future of the church. So, hindi lang future? Hindi lang future. Ngayon, tama nga. Kung nawawala kami... Very Soc Villegas ang dating. Kung nawawala kami, kung nawala na kami at mawawala kami, ngayon, anong importansya dapat? Anong gusto namin, no? Para bang, Father, parang magandang tanungin din sa sarili namin, no? Saan ba talaga? Anong direksyon? And uhaw kami sa ganoong, uhaw kami sa ganoong katotohanan. And ako siguro, one confession that I have to make as a priest is, kami mga pare, many times over, di ba, we also failed the youth. Thank you, Father, for being humble. Nagkulang din kami. Tapos, we don't have enough programs. Hindi naman programs kundi yung presensya mo, yung presensya ng pastor. Nahanap yun ng mga bata. Totoo po, Father.
So yung, hindi yung nandiyan ka lang, yung kasama ka, kalakbay ka nila. Hindi kami yung mas nagiging bata. Mas nagiging bata rin po yung mga pare. Kasi pinakamasarap kayang Diba po, ministry Father? na makasama ang youth. Opo, totoo po yan. And magastos, pero masaya. Kasi mga walang pera, karamihan eh. Opo. Nagkatrabaho man, nagsisimula pa lang. pero it's a good investment, sabi nila. And napakasarap. Most unforgettable ministry ko, bukod siyempre sa charismatic renewal, na doon ako naka-assign, yung sa youth ministry, iba. kaya siguro talaga binigay sa inyo yung infant Jesus before, Father. Kala ko kaya binigay sa iyo bang ang isip bata. Anyway, so Hans, what should the youth look forward to or aspire to be for the church? Number one, Father, siguro, simpleng simbahan. Yung, we are clamoring for a very simple church. Hindi yung nakikiuso, nakikibagay. Hindi yun yung makikita namin sa simbahan. Mabongga. Hindi yung mabongga. Para sa amin, gusto namin makasama yung mga mahirap. Gusto namin makasama yung mga talagang hindi namin nakikita kasi mas nagiging knowledgeable kami. Ito pala yung pinagdadaanan ng iba naming miyembro. Second, dapat siguro, Father, relevant. Relevant pa ba ang simbahan? So, totoo, ngayon, because of the gift of Pope Francis, no, I think the church becomes relevant in our time. Again. Thank you for that that addition, Kasi Father. parang nawala eh. No? Nawala. And the church tries her best naman to, Father, na talagang sundan ng mga kabataan. Pero kulang lang nga eh. Parang ang sabi namin kung si Pope Francis may Twitter, kung ang ibang sekta mayroong TV station, why not the Catholic Church here in the Philippines? Let's start. We will help you. May TV station naman eh. Oo, may TV Catholic station. Church, The Catholic Church. Yung channel 160 ewan. But not streamlined, Father. Hindi. Magastos. No? Ko paano ginagawa ng ibang mga pero Opo, talaga iba, no? Parang saan ang galing yun, no? Oo. Tapos Kailangan mag-invest ng simbahan. Mag-invest sa ng media. simbahan. And tutulungan bata. naman gusto rin naman ng kabataan kasi Father, alam mo sa mga estudyante ko, nakita ko sa kanilang ibang klaseng passion ibang seal. Parang gusto nila na sabihan nyo lang kami, turuan nyo kami. Most of our youth are So hindi misguided. naman sila makasarili. Hindi naman, Father. You just need to teach them. You just need to, go down to their levels and talk to them. We will listen. And at the same time, when we talk, we sometimes try to exert that effort of listening to us. Teacher talaga to. Alam mo, taga-Catholic school ako di ba? Parang ako naman director. Opo, Father. Parang alam ko na, nakarelate ako, teacher to. Magaling na teacher to. Thank you, Father. So, mensahe mo sa mga kabataan, Hans? Father, it will not be coming on my end. I will be reiterating and echo the message of the Second Vatican Council. It's the best council in our Catholic Church. Sabi ng Second Vatican Council sa mga kabataan, look at our church. You must build a new church from this one, out of this one. Okay? And balik tayo sa mga parokya natin. Tulong tayo at sabay-sabay natin namnamin ang sarap ng pagiging Katoliko sa mga panahong ito. Good answer, candidate number 1. so thank you po. At ang sarap-sarap kausap nitong si Kuya Hans. At huwag po kayong aalis kasi marami pa kaming nakalaang mga sorpresa para sa inyo. So don't go away. Kuya Hans, thank you. Salamat. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. Samahan po natin ngayon si Claudine Cialcita para alamin ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng simbahan sa ating Dateline FRC. Sariwang-sariwang balita ito. Kita mo naman ang aga-aga. Here now is an update of news and events in and around the Catholic Church. This week on Dateline FRC. Hello, I'm Claudine Cialcita, and you are watching Dateline FRC Special.
This is where you understand the marriage of culture and faith the Pinoy way. South of the Philippines is a totally different culture and world, but what brings us together is our fun-loving and creative nature and a respect for tradition and history. These values are more so demonstrated in the countless fiestas across the country. So now we travel to Basilan and get to know the special traditions they observe in April. The biggest cultural influences on the island derive from Basilan's tri-ethnic community, the native Yakan, Tausug, and Chavacano peoples. The Yakans and Tausugs are predominantly Muslim, while the Chavacano are primarily Catholic. Among the Tausugs and Samals, the phrase "Magtausug na kaw" means become a Moro, instead of the more literal translation, become a Tausug, as the Tausug tribe is regarded as the original Moro of the area. Basilan traces its history when several waves of Negritos and ancient Chinese migrated to the country in 300 BC, forming the biggest ethnic group in Basilan, the Yakan. The region then was noticed by the Europeans after Ferdinand Magellan mentioned it in his expedition reports. It was eventually colonized by the Spanish as early as 1636 and was formally ceded by the Sulu Sultanate to Spain in 1726, prompting the withdrawal of the Yakans. But the Yakan people and culture are remembered to date as one of the highlights of Basilan yearly fiesta. Every second or third week of April in Lamitan, the Yakans are celebrated in the Lami-Lamihan Festival. This celebration showcases the traditional Yakan customs and traditions, music and dances, and traditional crafts. The Lami-Lamihan Festival highlights the preservation of the Yakan culture, heritage, customs, traditions, history, and showcasing the unique and world-renowned colorful Yakan cloth and cultural presentations. Legend says that Pedro Javier Cuevas, known as Datu Kalun to the Yakans, SKP from the San Ramon Penal Farm, who through bravery and leadership subjugated Yakan chieftains and consolidated their forces into one way back in 1878 and continued his reign up to 1899, founded Lamitan in 1886. This event gave birth to the Lami-Lamihan with a meeting of Yakan chieftains. A blend of conference and merrymaking was termed Paglami-Lamihan. Father Stoffel wrote that the town of Lamitan was named by the first Spaniards from Isabela who explored this area. When the Spaniards arrived, the Moros were celebrating a native festival. The explorers inquired the name of the place, and the Moros thought they were inquiring about and then replied, Paglami-Lamihan. The Spaniards, misunderstanding their answer, thereafter called the place Lamitan. Witness the famous Yakan war dance named Tumahik as performed by the natives. This is an event reminiscent of a glorious past when differences were oftentimes settled by personal combat. On top of all these is the graceful Yakan dance ensemble and genuine Yakan wedding, and see other interesting visual scenes. The consistent observance of the foundation of Lamitan coincides with the national policy on upholding the rich cultural heritage of our people, has already earned the recognition of the Department of Tourism and has been included in the list of Philippines festivals and events calendar. Although the influx of modern influences has created a new culture for the Pinoys, one cannot deny how deeply we are attached to our roots and how greatly we romance stories of beginning and tradition. This has been Dateline FRC Special. Join us again next week when we bring you news and events of the Catholic Church here and around the world. I'm Claudine Shosita, reminding you that a family that prays together stays together.
And a world at prayer is a world at peace. Ngayon naman ay si Chibo Kobo ang magkukwento sa atin ukol sa buhay at pananampalataya sa mga kwentong buhay. Magandang araw, ako si Chibo Kobo at kayo nanonood ng mga kwentong buhay sa Family Rosary Crusade ng Servant of God, Father Patrick Clayton. Hindi po birong dapuan ng sakit na hindi malaman kung saan ang galing at paano hahanapan ng lunas. Panoorin natin ang kwentong buhay ni Ray at Linda Estonacto. Si Ray Estonacto ay isang eskultor ng imahe ng santo. Halos 50 taon na siya sa trabahong ito na nakagisnan niya sa kanyang mga magulang. Isang pintura ng imahe ng santo ang kanyang ama at mananahin naman ang damit ng imahe ng kanyang ina. Nagdadamit din ng imahe ang napangasawa ni Ray na si Linda Nacorda na nakilala niya noong sila'y high school pa lamang. Tapos mga ilang taon kita ulit kami. Yun, nagkasundo kami. After 7 years. Second-year high school si Ray nang tumigil sa pag-aaral para magsimulang maglilok ng mga imahen. Ayon kay Ray, ang kasipagan sa hanap buhay ay likas na sa kanyang pagkatao. Ay, wala akong ano kasi maaga pa pinagtrabaho na kami. Wala akong mga ano yung mga labas-labas. Wala. Saka nasali ako simula bata. Hanggang ngayon, kahit na ganito na buhay namin, pagdating ng madaling araw, ayun, nagtatrabaho na ako. Hanggang hindi ako inaantok, nagtatrabaho ako. Wala akong sinayang na oras. Bagamat walang partikular na paborito si Ray, madalas niyang gawin ang imahe ng Mahal na Birhen at Santo Niño. May ilan sa mga imaheng kanilang ginawa ay sinasabing nagmimilagro. Nakakarating na lang sa amin yung balita na gano'n, na may napagaling daw yung gano'n, pero sa kanila na yun, wala na sa amin. Ano po mga kwento nila? Yung sa Paranaque na Santo Sepulcro, pag daw Holy Week, yun daw, ano yun, yung butas dito na pinagpakuan, may lumalabas daw sariwan dugo. Lagi nilang pinupunasan yun ng bulak, inaalis nila. Pero hindi naman ho namin sinasabi na porket ginawa namin, kundi sila na rin ho yung nakakapagbalita sa amin. Yung iba naman kasi nasa ibang bansa na hindi na rin namin alam. Basta pagdating daw sa kanila doon, yung pinagawa sa kanya, nakakamukha nung isang anak niya na may sakit. Pagdating doon, gumagaling. Pero sa ibang bansa na ho yun. Kaya sinusulat na lang nila sa amin na nagpapasalamat kay Ray dun sa ginawa niyang imahin. Dahil sa kanyang husay, maraming naging suki si Ray. Nagpapagpataw yung sakya po si Monsignor Glenn Ignacio, si Padre Sanya Ramirez, si San Pablo, si Mel, Monsignor Mel. Persenas. Marami. Tapos dito sa may, alas marami akong parang sa Paris, sa Padre Joel, si Monsignor, Bishop Talamaya. Iba hindi ko naman. Marami akong mga kuwas ng mga pare. Lahat ng kanilang naipundar sa buhay ay galing sa paglililok ng mga imahen.
Kasi ano kami, tira kami sa magulang namin. Tapos pagdating 7 taon, nagsikap kami, nakabili kami dito. Itong ina namin. Nabili ko ito nung 7 taon nakaraan. So, nakatapos yung mga anak ko. Ngayon, pinag-aaral ko mga apo ko naman. Yung isang apo ko matatapos ng tourism, isa engineering. Ito lahat ng galing lahat ng kabuhay namin sa paggawa ng santo. Halos buong bahay nila na paligiran ng kanilang private collection ng mga imahen, maliban sa mga nakahilerang itinitinda naman nila. Nagbubukod tangi ang isang imahe ng Our Lady of the Holy Rosary dahil nabasbasan ito ni Pope John Paul II. Yun kasi, itong birhen na to, nasa likuran natin, yan po yung in-exhibit noon sa San Carlos Seminary na yung first napunta ni Pope John Paul, isa po yan na nando doon sa chapel noon. Kaya sabi ko, blessed din kami dahil isa siya sa naging ano ni Pope noon time na yun. Oo, na-bless niya. Ngunit may isang matinding pagsubok na dumating sa buhay nilang mag-anak. Ang pagkakaroon ni Ray ng isang di pangkaraniwang karamdaman. Yan ang ating tutunghayan next week sa mga kwentong buhay ng Family Rosary Crusade ng Servant of God, Father Patrick Peyton. Ako po si Chibo Cobo. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade reaching out to you. At naririto na ang pinakahihintay ninyong kwentista, ang tunay na pakikipagsapalaran ng mga superhero ng simbahan. Ito si Kuya Bernard para sa kwento ng isang banal sa Once Upon a Saint. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bird in this week's edition of Once Upon a Saint. Magandang araw po sa kanila, mga kaibigan. Kami po'y tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan at samahan nyo kami sa ating palatuntunan. Once Upon a Saint! Yay! Ito lamang po ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. At sila'y walang iba kung hindi ang mga banal! Yay! Uy, kasama po natin sa araw na ito mga kabataan mula sa Barangka Elementary School. At siyempre tayo po ay naririto sa Joey Velasco Gallery na ating matatagpuan sa Ecom Building, Riverbanks, Marikina City. Isang malaking pagkakataon po na kami po'y makarating dito sa gallery ng ating kaibigan na si Joey Velasco. Maraming salamat po sa pamunuan sa foundation. At siyempre, napakaraming magagandang obra ang naririto. Abay, tanungin nga natin ito mga bata. Ano ba ang paborito mong painting dito, iyo? Ha? Ayun mga anak, pagkain mo dito. Anong masasabi mo sa painting na naririto? Ano ang paborito mo yan? Ang hapag ng pag-asa. Itong nasa likuran namin. Bakit gusto mo yan? Dahil nakapag-inspire po siya ng mga maraming bata sa iba't ibang bansa. Na-inspire ka mo dyan? Opo. Ano ba nakikita mo dyan sa hapag ng pag-asa? Ang mga bata ay? Lalaro ba yan? Naglalagyan ng computer o nag-ano? Ang ginagawa? Kumakain po. Kumakain. Kasama ka mo dyan sa kumakain na yan? Hindi po. Okay na po. Maraming nagugutom na mga bata. Kaya ang sinasabi, huwag kang waldas sa panyong pagkain. Tama ba yun? Anong paborito mong gulay? Sitaw po. Sitaw! Si Mr. Sitaw, palakpakan natin. Dito naman tayo sa kababaihan. Ikaw naman, ate, ano ang paborito mong painting na naririto? Ha? Lead me Lord po. Lead, ano? Lead me Lord. Parang gusto mo kumanta. Lead me Lord, ha? Yung nandoon. Bakit gusto mo yan? Bakit gusto mo? Kasi po, si God po, parang in-encourage niya po tayong lahat na mga estudyante na mag-aral ng mabuti. Nag-aaral ka ba mabuti? Talaga, anong grade mo sa math? 65. Hindi, mataas sigurado dahil nag-aaral kang
Mabuti. Uy, palakpakan natin. Thank you, ha? At syempre, lahat kayo may mga paborito. Ha? At alamin nga natin, paano ba nabuo itong gallery at bakit narito tayo ngayon sa Ecom Building dito sa Riverbank. Sawagin natin ang budihing na may bahay, kabiyak ng ating kaibigang na mayapa na si Mr. Joey Velasco. Walang iba kundi si Miss Queenie Velasco. Queenie, how are you? Okay naman po. Uy, maraming salamat. Magandang araw din. At maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa Family Rosary Crusade to shoot the Once Upon a Saint segment here. Ang dapat magpasalamat kasi binigyan niyo kami ng chance na ma-feature itong gallery ng aking mabuting asawa. Kumusta ka na? Since about, is it 4 years ago na mayapa? Yeah, this coming July, magpo 4 years na si Joey. Magpo 4 years na? So 3 years na, masyadong mabilis. Yes, Oo. At naririto tayo ngayon, lahat ba ng obra ni Joey ay naririto? Hindi lahat ng obra niya nandito kasi talagang maraming obrang natapos si Joey for 5 years. Pero most of yung major pieces na talagang very relevant sa Filipinos and yung sa ng Filipinos are here. Are here? Yes. Katulad nito, Hapag ng Katulad Pag-asa. ng maraming may paborito ng Hapag ng Pag-asa. Bilang kabiyak ng dibdib, nung ginagawa ni Joey, itong mga obra na ito, ano ba ito sa'yo? Kasi, siyempre, it would take time, it would take a lot of time to paint something like this. What is it to you? Para sa akin, kasi parang ito yung naging outlet ni Joey. Kasi parang di ba nagkaroon siya ng depression, parang ito yung pangalawang buhay na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya alam ko na sa bawat obra na ginagawa ni Joey, ang Diyos ay buhay sa kanya. Because he was hospitalized. He was hospitalized and he was sick talaga. Talagang kala niya it's the end of it. And this was the outlet. Yes, this is the outlet. But originally, sculptor siya. Meron siya talagang mga bago pa yon o bago pa yung painting. Talagang medyo nagkakaroon na siya ng mga works na talagang sa sculpture. Yes. Ano ang paborito kong piece niya na Ako, ang isa sa paborito kong piece ni Joey is yung crucifixion. The crucifixion? Oo, kasi parang... Tama-tama sa Lent, no? Oo. Kasi parang siya yung nakikita ko doon na Jesus, no? For me, kasi nakita ko yung sufferings niya. Napakadami. Pero parang si Jesus din, tinanggap niya lahat. No suffering. Oo, lahat ng sufferings niya. And parang talagang... Nails and wounds. Oo, talagang, at hindi lang basta tinanggap niya ito ng may ligaya sa kanyang puso. So parang napakalinaw sa akin na tanggap niya yung mga sufferings na yun at talagang winelcome niya talaga at inano niya sa puso niya ang Diyos. Kung yun ang kaloob sa kanya. Well, there might be those who will be interested to come over. Ecom Building. Yes. Oo. So, nandito po kami. Pag gusto niyo po kaming dalawin, nandito po kami sa second floor, Ecom Building, Riverbanks, Marikina City po. Joey Velasco Gallery. And we are open from Fridays to Sundays, the whole day po. But for Monday and Thursday, parang by appointment po. So, groups with 50 and above, anytime they can just call us. Yes. So they have to make prior arrangements? Yes, prior arrangements. Yes. So we also have parang mga recollections and dito about faith and patriotism. Kasi yun yung pinopromote namin. Kasi yun yung malakas na value na meron yung painter natin. So it's about faith and patriotism. Ang pagmamahal niya po sa bansa at pagmamahal niya sa Diyos. As you can see in this painting. Yes, all of the paintings almost talaga is about the Filipino and about Jesus. Yes. And will they get in touch with you? Yeah, you can call us for Joey Velasco Foundation at numbers 936-6123 and 936-6120. Nasa inyong TV screen. Maraming salamat po. Thank you very much. Uy, mga bata pala. Thank you very much. Nakakatuwa naman na isa sa mga gawain ng ating mayapang kaibigan ay gumuhit ng mga obra na may pagmamahal sa bansa. Alam niyo mga bata, itong ating santo na ito na initatamo, mahal din niya ang kanyang bansa at mahal na mahal niya ang kanyang pananampalataya. Ang tanong ko,
Handa na ba kayo makinig, mga bata? Bueno, maupo na tayo ng mahusay dahil narito na ang kwento ni Tito Bernard. Once upon a time, in a land so far away, sa isang malayong lugar na kung tawagin ay Oxford, England, nakilala ang pangalan ng banal, si Saint Nicholas Owens. Anong pangalan niya? Saint Nicholas Owens. Saan siya isinilang? Oxford, England. Abay, nasa kabilang ibayo pala ito ng mundo. At ito'y ng mga panahon na kadarating pa lamang dito ng mga Kastila in the 1500s, ay naroroon na siya at nag-aaral ng carpentry sa kanyang tatay na si Walter. Si Walter ay kilala sa Oxford, England, sa kabilang bayan na yon, na mahusay mag-ukit, mahusay gumawa ng furnitures, mahusay na karpintero. May kakilala ba kayong karpintero? Alam niyo kung anong trabaho ng karpintero? Sino ang pamosong karpintero? Sino? Sino pamosong karpintero na nasusulat sa Biblia? Si Saint Joseph, the carpenter. At natutuhan ni Nicholas ang ganito ring gawain na ipamana ni Walter kay Nicholas ang lahat ng kanyang gawain. Nagtataka lang si Nicholas, isang araw may nakita siya na pantay naman yung kanilang sahig. Pero isang araw, may tinapakan yung tatay niya, umikot yung kapraso ng sahig at bumaba yung kapraso ng sahig at bumuka sa ilalim. Sabi niya, "Tay, ano po yan?" "Anak, dapat mong matutuhan, may mga bagay tayong hindi dapat makita ng ibang tao at dito ko itinatago." Inilagay nila yung mga gamit, pera at kung ano-ano pa. Pinindot niya ulit, sumanat, umikot at sabi niya, "Tay, pwede pala magtago ng ganyan? Pwede ko rin gawin yan. Gusto mo bang matutuhan, anak?" "Opo, opo!" At natutuhan ni Nicholas Owens ang gumawa ng hiding place. Ano yung tawag doon? Hiding place! So pinag-aralan niya kung paano gumagalaw yung mga kahoy. Kapag itinulak niya, sasarado yung isa. At may mekanism na nilalagay sa loob. Isang araw, dumating yung tatay niya, "Tay, halika, may papakita ako sa'yo." "Ano yun, anak?" "Tingnan mo po ito." Pader na kahoy. "O anong meron dyan?" Tinulak niya na ganyan, umikot yung pader at merong lagusan patungo doon. Sabi ng, "Galing mo, anak, hindi ko naisip yan, ha." Akala mo lang pader na may mga libro, pero nung tinulak niya, bumaliktad at pader na ulit at nakalusot papalabas yung tao. Hiding place. Ito ang isang bagay na meron talino si Saint Nicholas Owens na gagamitin niya sa pagpapalaganap ng ating pananampalataya at pagmamahal sa bayan. Nais mo bang malaman ang karugtong na kabanata nito? Bueno, mga batang nanunood, abangan mo ikalawang kabanata ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Saint Nicholas Owens. Nais ko nang batiin na mabilis ang ating mga kaibigan dyan sa St. Joseph, the Husband of Mary Parish sa Bangad, Cabanatuan City, especially kay Father Jose Jojo Salvador Malyari. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mainit na paglalakad. At syempre, ang lahat ng episodes natin dito sa Once Upon a Saint, inihahandog po natin sa ating kasamahan na makailan ay tinawag na ng Diyos sa makabilang buhay. Naririnig dito madalas sa akin kay Teresita Alonso Saban. Aming pagmamahal sa iyo, Ate Tess, alam namin na nasa mas mabuti ka na saludo po sa iyo. Maraming salamat. At syempre, bago tayo tuloy magpaalam, mga bata, minsan pa, iniiwan po namin sa inyo mga kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Payton CSC, to always pray and pray as a family, because the family that prays together stays together. A world that prayer is a world that peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint.
Ihanda natin ang ating sarili para sa pagninilay ng Ebanghelyo. Ngayong kasama ang ating natatanging pari na magbibigay sa atin ng Sunday Gospel Reflection. It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magnilay po tayo ngayon sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Alam niyo po, isa ito sa ang gospel po natin ngayon na isa sa mga gusto kong ebanghelyo. At nakakatuwa po na merong ibang uri ng pagpapaliwanag na nadinig ko sa isang recollection na gusto kong ibahagi sa inyo. Kung di pa ako nagkakamali, ay ito'y panahon pa nung seminarista ako na binigay sa amin ni Cardinal noon Father Chito Tagle, ngayon Cardinal na, no? Cardinal Chito Tagle, isang paring tunay na kapitapitagan at talagang dapat hong tularan namin bilang mga batang pari. Ano po, naalala ko yung sinabi niya tungkol sa kwentong ito ni Lazaro at ng ating Panginoong Jesus. Mahaba po yun, pero siguro guys, kung i-share sa inyo yung maaari nating makuha sa Ebanghelyo ngayon in relation to our Lenten season. Si Lazaro po ay namatay na ng ilang araw, hindi po ba, nung dumating si Jesus. At pagkatapos, noong dumating na siya doon, sabi ni Marta, "Nako," sabi niya ganyan, "mabaho na ho siya, kaya hayaan niyo na, wag niyo nang palabasin," sabing ganon. Pero sabi ni Jesus, "Hindi, no, wag kang mag-alala, akong bahala," sabi ng Panginoon. At tinawag niya si Lazaro upang lumabas doon sa kanyang pinagkakalibingan. Alam niyo kung ito i-relate natin sa gospel last week, kung napakinggan niyo, yung last week tungkol sa kadiliman. Eto ngayon tayo, na si Lazaro, dahil namatay na, nasa loob ng libingan, ng tomb, at sa loob ay madilim. Eto ngayon si Jesus, tinatawag si Lazaro na lumabas. At yan din po ang buhay natin. Ang libingan po ay, ito ay lagakan ng mga patay. Hindi po buhay ang naandoon, hindi ba? Ito ay para sa patay. No, hindi ito ang tahanan ng mga buhay. Pero madalas ito din ay simbolo ng ating mga kasalanan. Kaya nga si Jesus, pinapalabas niya si Lazaro. Ang tomb ay simbolo daw ng ating kasalanan. At ito'y libingan. Pero marami ho sa atin ayaw nang lumabas sa libingan. Bakit? Naging at home na daw tayo doon. Sa sobrang parating paulit-ulit na tayo dun sa kasalanan na yon, hindi na siya naging libingan, naging isa na siyang tahanan. Ang libingan na dapat ay libingan, sa iba sa atin, nagiging tahanan na. No, kaya ang hirap-hirap na lumabas, sanay ka na no? Sanay ka na niloloko mo yung pamilya mo, sanay ka na niloloko mo yung asawa mo, sanay ka na ng paninigarilyo, sanay ka na ng pag-inom, sanay ka na ng pangloloko ng kapwa mo. Kaya ang hirap-hirap ng lumabas. No? Sanay ka nang niloloko ang sambayanan. Kaya kahit tawagin ka ng Panginoon, hirap na hirap ka na. Bakit? Kasi nandun ka sa loob ng dilim na naging tahanan mo na. Sabi nga ni Marta, "Wag na ho, Panginoon. Pagka lumabas yan, mabaho na." Isipin nyo, 3 days pa lang patay, mabaho na daw. Paano pa ho tayo? Ilang taon na tayong paulit-ulit dun sa kasalanan na yon. Gano'n na kayang kabaho? No? Pero ang ating Panginoong Jesus, walang pakialam doon. Bakit? Sabi niya, "Huwag kang mag-alala, ako ang bahala." Dahil pag lumabas si Lazaro, nandun si Jesus, sasalubungin siya. Tayo din ganun. Tinatawag tayo ng Panginoon na lumabas sa ating libingan kahit ganong katagal ka na nandyan. At gaya ni Lazaro, huwag kang matakot. Bakit? Paglabas mo, sinong sasalubong sa'yo? Si Jesus nandyan para yakapin ka. Hindi mo tahanan ng mga kasalanan na yan. Yan ay libingan mo. Kaya dapat lumabas ka dyan pag tinawag ka ng Panginoon. Subalit ang isang katotohanan po sa ganitong sitwasyon, wala hong pilitan ito. Tingnan nyo, nakita nyo ba si Jesus? Nakinaladkad si Lazaro? Hindi ho. Nandun siya sa labas, tinawag lang niya si Lazaro. Sabi niya, "Lazaro, lumabas ka." Kung hindi makikinig si Lazaro, hindi siya lalabas. Mananatili siya sa loob ng libingan. Tayo din ho tinatawag ng Panginoon, "Anak,
lumabas ka na dyan sa libingan mo. Tigilan mo na yung bisyo na yan. Tigilan mo na yung gawain na yan. Ang tanong, nakikinig ba tayo? Kung hindi tayo makikinig, hindi tayo lalabas. At hindi natin babaguhin kung anong nakagawian na natin. Kasi nga, naging at home na tayo. Sa dapat na libingan ng kasalanan, naging tahanan na natin. Pero may pag-asa, pag-asang dala ng ating Panginoong Yesus. Kapatid, huwag kang matakot. Kahit ganong katagal ka nang nakalugmok dyan, pag lumabas ka, inaantay ka ng ating Panginoon. Nandoon siya, handa kang yakapin. Yan ho ang dahilan kaya tayo may Kwaresma. Kaya merong ganitong panahon upang ipakita ng Panginoon, dito gugunitain natin ang nangyaring sakripisyo ng ating Panginoon. Inialay niya ang ating buhay para sa ating kasalanan. Kaya si Jesus hindi takot. No? Sa tagal ng taon na nandiyan ka sa kasalanan na yan, He is more powerful than our sins. At ganun din na tatanggapin niya tayo at muling yayakapin. Sana itong Kwaresma, kunin natin itong pagkakataon na ito para lumabas sa ating libingan nang sa gayon masalubong tayo ni Jesus, mayakap at muling maibalik sa bisig ng kanyang Ama. So many questions, why should I even care? Do you believe in heaven? Do you believe in paradise? Where can we run where there's no one we can run home to? If you can find the reason
madali-daling unawain na ay tungkulin ng mga matanda sa lipunan at sa simbahan. Kaya naman lagi nating tinuturuan ng mga bata, di ba? Ang mga kabataan ng tamang pagpili ng pag-uugali para pagtanda nila ay magiging kapaki-pakinabang silang mamamayan at bahagi ng sangkatauhan. Pero ang hindi basta maisasantabi ay ang halaga ng kabataan bilang kabataan dahil sila ang uhubog ng pag-asa ng spiritual na layunin at aakay pa rin sa pamayanan patungo rito. Sabi nga ni Brother Hans, hindi lang sila ang kinabukasan, sila rin ang kasalukuyan. Ang maging laiko, anumang antas o edad, ay may tiyak na gampanin bilang bahagi ng simbahan at bilang pamilya ng iisang Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Father Eric Santos. At tandaan po nating lahat, all together now, the family that prays together, stays together. A world of prayer is a world of peace. Hanggang sa susunod na linggo. Pero bago yan, siyempre, pagdadasal natin ang mga kapatid nating may sakit. Ang maraming mapagmahal, sa iyo nagmumulang lahat ng mabubuting bagay at ang lahat ng kagalingan. Buong kapakumbabaan naming hinihiling na ipadala mo ang iyong espiritu upang hipuin ang aming mga kapatid na ngayon nasa banig ng karamdaman. Hayaang ang mapagpalang haplos ng kamay ni Kristo ang dumapo sa kanila ngayon upang sila ay lumakas, upang sila ay magkaroon ng mas maganda at maluwag na pakiramdam. Touch them, heal them, bless them. Touch them, heal them, bless them. Touch them, heal them, bless them. At sa inyong lahat, may the Lord bless you and keep you. May He let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. May the Lord bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ako, take care, Father Joel Buendiaje. Magpagaling ka. Ingat-ingat lang. You've just seen another production of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, brought to you in cooperation with Studio 23.